Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pagkakakilanlan sa pangunahing sospek sa pagsabog sa night market sa Davao City, tukoy na ng mga otoridad. Pabuya sa ikadarakip ng sospek, itinaas na sa 3 milyong piso. Co-waranto petition na kumukestyon sa kwalifikasyon ni Grace Poe sa pagkasenador, hiniling na desisyonan na ng Korte Suprema. Resulta ng pagsusuri sa 12 nakasalamuha ng kauna-unahang Zika virus positive case sa Iloilo City, inilabas na ng Department of Health. 3 araw na ASEAN Summit sa Lao matatapos na ngayong araw. Chairmanship para sa 2017 ASEAN meeting. Inaasahang formal nang ito-turnover sa Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 8 sa buwan ng Setyembre taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na nasugatan matapos maaksidente sa Caloocan City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Hindi makatayo si Mark Nunez, 26 anyos, nang matumba mula sa sinasakyang motorsiklo matapos bumangga sa isang pickup truck sa EDSA Caloocan dakong alas 2:30 kaninang madaling araw. Nagtamo ng malaking sugat sa likod ng kanyang kanang tuhod si Nunez, bunsod ng aksidente na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Ayon sa driver ng pickup truck na si Salvador Barongan, galing siya ng Malabon at papunta sana sa Quezon City nang biglang sumulpot mula sa U-turn slot sa bahagi ng A.D. Jesus Street ang motorsiklo ng biktima. Nasa tapat ko na. Ayan, sinigaw ko lang para mag-full stop siya. Talagang diniretso niya siya bumangga sa akin. Lumabas naman sa inisyal na investigasyon ng pulis na tila nakainom ng alak ang biktima. Amoy alak pero hindi pa natin na-verify ng gusto. Posible nakainom to kasi siya sumalpok to sa truck na papunta rito Paalala naman ng otoridad sa mga motorista na mag-ingat at magdahan-dahan sa pagpapatakbo ng sasakyan kapag oras de peligro upang makaiwas sa aksidente. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Caloocan City. Itinaas ng mga otoridad sa 3 milyong piso ang pabuya para sa ikadarakip ng sospek sa madugong pagsabog sa night market sa Davao City noong Biyernes. Inihayag rin ng Philippine National Police o PNP na tukoy na nila ang pagkakakilanlan ng sospek na umano'y miyembro ng teroristang grupo. Ito ang balita ni Janice Ingente. Kinumpirma ng Philippine National Police na tukoy na nila ang pagkakakilanlan at tukoy na rin kung saan nagtatago ang pangunahing sospek na nang-iwan ng bomba sa night market sa Rojas Street sa Davao City noong Biyernes. Ayon kay PRO 11 spokesperson Police Chief Inspector Andrea de la Serna, tinutugis na ng PNP ang sospek subalit tumanggi muna itong isapubliko ang ilang detalye kaugnay ng identity nito. Meron na tayong suspect. So, confirmed naman po yun. Meron tayong suspect at meron tayong lead. As to the details, we cannot give any information because of the sensitivity of the case. Sa interview kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa Batangas Port, sinabi nito na positibo anyang kinilala ng mga testigo ang suspect sa pamamagitan ng ipinakalat nilang litrato. Kumpirmado din ito na miyembro ang suspect sa isang teroristang grupo pero ayaw din munang sabihin ni Bato kung anong grupo ang kinabibilangan nito. Tumugma din anya ang signature at palatandaan ng gamit na bomba sa mga pampasabog na nagmumula sa Central Mindanao. Magugunitang kahapon ay inilabas na ng mga otoridad ang composite sketch ng prime suspect na may taas na 5'7 hanggang 5'8, payat ang pangangatawan, may 30 taong gulang ang edad at fair to dark ang kulay ng balat. Samantala, dinagdagan pa ang pabuya sa mga makakapagbigay ng impormasyon at makapagtuturo sa suspect sa Davao Blast. Mula sa 2 milyong piso ay itinaas na ito sa 3 milyong piso. Ayon kay Mayor Sara Duterte, galing sa isang businessman sa Davao ang pera ngunit hindi nito pinangalanan. The reward now is 3 million. Dagdagan siya ng 1 million more. 2 million to deliver to us, the suspect. And then 1 million still for the information, for his name and whereabouts.
Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Isinusulong ngayon sa Senado ang panukalang bigyan ng karagdagang kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Duterte na suspindihin ang privilege of writ of habeas corpus kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga at terorismo. Mula sa Senado, itong balita ni Joyce Balancho live. Joyce, go ahead. Yes, Attorney Reg, maghahain nga ng panukalang batas si Senator Richard Gordon upang palawakin ang emergency powers ni President Rodrigo Duterte at nais nga ni Senator Gordon na maisama dito sa emergency powers yung kapangyarihan ng Pangulo upang isuspende ang privilege of writ of habeas corpus. Sa panukalang ito ni Senator Richard Gordon, maaring luwagan na batas pagdating sa paghuli at pagdidetene ng mga hinihinalang drug suspects kahit wala pang formal na kaso o ebidensya laban sa kanila. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Richard Gordon. We are at war with drugs right now. Dapat bigyan natin siya. Kung kailangan suspendihan ang privilege of the writ of habeas corpus para labanan ng droga at ang tinatawag nating terorismo, bigyan natin para alam natin. Ngunit para hindi umano ito maabuso, dapat magkaroon ng mga korte na bukas 24/7 kung saan maaring isumbong ang mga lalabag sa mga itatalagang limitasyon. Paliwanag pa ni Senator Gordon, ang Kongreso ang magtatakda ng limitasyon sa kapangyarihan ng Presidente at law enforcement agencies. Pakinggan muli natin si Senator Gordon. Ang Kongreso ang masusunod, hindi yung Presidente. Hindi siya pwede mag-declare ng state of emergency na gagamitin niya sundalo na kaliwat kanan huli na sususpendihin kung walang pinahintulot ang Senado at ang lower house. Ayon naman kay Senator Laila de Lima, sa ilalim na batas, tanging kaso lang ng rebellion at invasion ang maaaring gawing konsiderasyon sa pagsususpinde ng privilege of the writ of habeas corpus. Kinukwestiyon na rin ni de Lima ang guidelines na napapaloob sa proklamasyon ng state of emergency on the account of lawless violence, partikular na nga ang nakasaad tungkol sa voluntary surrender. Bagamat may basihan naman ang proklamasyon dahil sa banta ng terorismo, maaari pa rin anya magamit ng mga otoridad ang mga probisyon upang basta-basta na lang manghuli ng suspected drug personalities kahit wala pang probable cause o sapat na ebidensya upang sila ay arestuhin. Dapat din anya ay siguruhin ng pamahalaan na mabibigyan ng tamang impormasyon sa kanilang mga karapatan ang mga nagvo-voluntary surrender. Pakinggan natin si Senator Laila de Lima. Pero kung hindi po ito malinawan o hindi nila ilinaw ito, I'm afraid na this is gonna be prone to abuse. Attorney Reggie, ayon naman kay Senator Laila de Lima, sa mga oras na ito ay wala pa siyang balak na maghain ng resolusyon upang mag-conduct ng inquiry in aid of legislation ng Senado patungkol nga dito sa mga itinuturing niyang questionable guidelines na napapaloob sa proklamasyon ni President Rodrigo Duterte. At ayon sa kanya, marami naman na human rights groups and advocates ang nagbabalak naman na iakyat ang issue sa Korte Suprema. Attorney Reg? Joyce, ang tanong ko, what is the underlying necessity kung bakit kailangan pa ang pagsususpinde ng writ of habeas corpus dun sa panukalang batas o proklamasyon ni Senator Richard Gordon? Ano yung sinasabi niyang intention? Attorney Reggie, ang sabi nga niya dito, dahil ang pinaka-sentro ng kampanya ng Pangulo o ng Administrasyong Duterte ay ang kampanya kontra droga. Pero premature to say pa kung ano yung mga lalamanin ng kanyang panukalang batas dahil ayon sa kanya, ito ay naiisip pa lang niya ngayon at bubuin niya yung kanyang bill ngayong linggo at balak niya yan ipasa sa susunod na linggo. Pero yung brief summary lang nung sinasabi niyang panukalang batas, ayon kay Senator Gordon, ang gusto niya kasi na tulungan yung ating pamahalaan dito sa kanilang kampanya kontra droga dahil nga naku-question nga yung mga panghuhuli dun sa mga suspected drug personalities. Sabi niya, mas mabuti na bigyan na natin ng karagdagang kapangyarihan ng Pangulo para mas maresolba itong problema ng droga. Joyce, kung wala pa palang nakapasang panukalang batas o proklamasyon dyan sa Senado at kung sakaling magpasa nga siya ng ganyang proposal dyan sa Senado, wouldn't it be a waste of time and resources of the Senate kasi kailangan itong pag-usapan ng ng malalim at masinsinan, no? At ito ay medyo kakain din sa political capital ng Pangulo. Ngayong napakaraming legislative agenda at napakalalaking mga panukalang batas ang gusto
gustong isulong ni President Rodrigo Duterte. Hinihingi ba ito talaga ni President Rodrigo Duterte o talagang kusang initiative lang ito ni Senador Gordon? Attorney Reggie, ayon kay Senator Gordon na hindi siya nakikipag-usap sa kampo ni Presidente at ito yung sinasabi niya panukala ng batas ay bagakusang loob niya na ibinibigay para sa ating Presidente dahil nga ito yung gusto niyang ibigay na assistance sa ating pamahalaan. Sabi niya, whether or not magdesisyon si President Duterte na mag-suspend nga nitong privilege of writ of habeas corpus ay hinahanda na niya yan. Pero yung problema nga, Attorney Reg, tama ka dyan, it will take so much time bago ito maipasa sa Senado dahil ngayon pa lang humihingi kami ng mga reactions sa ibang senators. Marami na yung nagtataas ng kilay, mukhang may mga iba na hindi pa po dito. So bago pa ito maipasa dito pa lang sa Senado, baka mahabang oras na yan. Pero sabi nga ni Senator Gordon, ito yung nakikita niya na isang mabilis na paraan para mas mapabilis ng pamahalaan itong kanilang kampanya kontra droga. Whether or not magde-declare si Pangulo, gusto lang mismo ni Senator Gordon na ilatag na muna yung kapangyarihan na yan sa Pangulo. Attorney Reg? Maraming salamat, Joyce Balancho, nag-uulat ng live mula sa Senado. Naniniwala naman ang Armed Forces of the Philippines o AFP na makatutulong ang pagdedeklara ni Pangulong Duterte ng State of National Emergency upang mas mapabilis ang pagsugpo sa Abu Sayyaf Group sa Sulu. Ito ang balita ni Brian De Paz. Patuloy ang massive combat operation ng Armed Forces of the Philippines laban sa Abu Sayyaf Group upang mabawi ang mga natitira pa nitong hostages. Sa pagdedeklara ng State of National Emergency ni Pangulong Rodrigo Duterte, umaasa ang sandatahang lakas ng Pilipinas na mawawakasan na ang terorismong ginagawa ng bandidong grupo. Ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lamang explosion sa Davao. Ang pinag-uusapan natin dito na lawless violence na kailangan nating isuppress sa Mindanao ay kasama na ang terroristic act ng Abu Sayyaf na ginagawa niya sa pagpugot ng ulo ng mga inosenteng mamamayan, ng pagkidnap sa mga mamamayan hindi lamang Pilipino kundi maging dayuhan. Ipinahayag din ng AFP na binawi na ng ilang residente sa Basilan at Sulu ang kanilang suporta sa ASG. Nakita na marahil talaga nila more than ever na kailangan na talagang tapusin ito. At nakakakita sila ng mas malaking pag-asa na matatapos talaga natin ito because of the massive support of our Commander-in-Chief. Samantala, umapila naman ang Joint Task Force Sulu ng AFP sa publiko na huwag magpanik sa iba't ibang paraan ng mga banta ng terorismo. Ayon kay Brigadier General Arnel de la Vega, ang commander ng JTFS, hindi binabaliwala ng AFP ang ganitong mga pananakot. Kaya't nanawagan sila sa publiko na maging alerto at i-report agad sa otoridad ang anumang kahina-hinalang individual, grupo o naiwang bag o package na maaring maglaman ng pampasabog. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Nang itinalaga bilang bagong pinuno ng Task Force Davao si Colonel Erwin Bernard Neri kapalit ni Colonel Henry Robinson. Kabilang sa mga plano ni Neri ang palakasin pa ang intelligence operation laban sa banta ng terorismo. Ito ang balita ni Victor Cusare. Hindi kinu-question ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang kredibilidad ni Colonel Henry Robinson. Ito ang mariing sinabi ng alkalde hinggil sa kanyang hiling na mapalitan ang pinuno ng Task Force Davao matapos ang bombing incident noong Biyernes. Paliwanag ng Mayora, hindi niya matanggap na hindi napigilan ang planong pagpapasabog sa lungsod. Mahirap tanggapin on my part because it's my first time. Itinatag ang Task Force Davao noong 2003 bilang Anti-Terrorism and Counter-Terrorism Unit matapos ang magkasunod na pambobomba sa Davao Airport at Sasa Wharf. Ayon naman sa bagong pinuno ng Task Force Davao na si Colonel Erwin Bernard Neri, palalakasin nila ang intelligence operation laban sa banta ng terorismo. Intelligence does not only come from our intelligence units but also from the community. Teach them to be more vigilant in monitoring, reporting, and the practice of personal safety and security. Hiling naman ni Colonel Robinson na manatili siyang miyembro ng Special Investigation Task Group na nag-iimbestiga sa Rojas Night Market bombing. Before I will leave for my new assignment, I would like to see that appropriate criminal charges and possible apprehension
of suspected perpetrators have been emplaced. Bukod kay Colonel Henry Robinson, hiniling din ni Mayor Sara Duterte Carpio na mapalitan ang pinuno ng Davao City Police Office na si Senior Superintendent Michael Jan Dubria. Subalit hanggang sa ngayon, wala pa ring nakikitang maipapalit sa kanya sa pwesto. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Makatutulong ng malaki kung ire-report agad sa mga otoridad kung makatatanggap ng tawag na nagbabanta ng pagsabog ng bomba. Kaya naman naglabas ang Philippine National Police Explosive and Ordnance Disposal and K9 Group na mga alituntunin dapat gawin ng publiko sa mga ganitong sitwasyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Maging kalmado subalit alerto kapag nakatanggap ng tawag na nagbabanta ng sasabog na bomba. Ayon kay PNP Explosive and Ordnance Disposal and K9 Group Chief, Police Senior Superintendent Remigio Gregorio, mahalagang makuha ang mga detalye at impormasyon upang mabilis na matukoy kung totoo ito o hindi. Una sa lahat, alamin mula sa caller kung ano ang motibo niya sa gagawing pambubomba. Tanungin din ito kung saan ito inilagay at anong oras pasasabugin ang bomba. Pakinggan din ang mabuti ang background ng kausap at kung anong accent o punto nito. Lahat-lahat ng mga bagay na sasabihin, kailangang mailista niya para hindi niya malimutan. Dahil lahat ng impormasyon na yon, lahat ng mga detalye tungkol doon, ay kakailanganin natin yan sa investigation. Kung sakaling may sumabog, kailangan natin yon para baka magbigay yon ng mga lead para ma-identify natin yung tao, gumawa, ma-locate natin siya, at syempre kailangan natin ng mga ebidensya para mapailan siya ng kaso sa court. Sakali naman positibong may bomba sa isang lugar, importanteng lumikas na ang mga tao palayo dito. Ang explosion ay meron tinatawag na thermal effect at saka blast pressure effect. Ito yung parang wave na hindi mo nakikita pero ang lakas niya, yung pressure niya tatama sa katawan mo. So very powerful to, ang mga vital organs mo ay madadamage. Payo naman ang PNP EOD K9 Group, huwag tatakpan ito ng kahoy o bakal dahil maaaring maging additional fragmentation ito. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay dapat itawag ito kaagad sa otoridad upang mapuntahan. Nagpaalala pa ang PNP na maaaring kasuhan ang sinumang nagsasagawa ng bomb threat na may katapat na parusa na 5 taong pagkakakulong at multang aabot sa 40,000 piso. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Pinaiigting ng Department of Education o DepEd ang pagbabantay sa seguridad sa mga paaralan dahil sa magkakasunod na bomb threat matapos ang night market bombing sa Davao City. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Naglabas na ng direktiba ang Department of Education sa mga school official na paigtingin ang seguridad sa mga paaralan bunsod ng sunod-sunod na bomb threat nitong mga nakalipas na araw. Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, inatasan na niya ang mga ito na makipag-ugnayan sa mga otoridad upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Sinabihan namin ang mga school officials namin to coordinate with the authorities dahil they're in the best position to determine whether a bomb threat is real. Ayon pa kay Undersecretary Jesus Mateo, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga pulis at local government officials para sa pagbabantay sa mga paaralan. Kaya nga ang laging panawagan natin doon sa mga kapulisan pati sa local government through the TANODs, no, na meron dapat visibility na kailangan talaga nandoon yung mga local government, no, pati yung mga pulis. Mayroon ding emergency procedures sa mga paaralan sa mga dapat gawin sakaling may emergency at sakuna sa kanilang lugar. Paalala ng DepEd sa mga magulang na huwag basta maniniwala sa text messages na may bomb threat sa paaralan. Bagkus isangguni agad ito sa otoridad upang makumpirma at mabigyan ng aksyon bago maging dahilan ng panik sa mga paaralan. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Education. Susunod sa ito ang balita.
3 araw na ASEAN Summit sa Laos matatapos na ngayong araw. Chairmanship para sa 2017 ASEAN meeting. Inaasahang formal nang ito-turnover sa Pilipinas. Co-waranto petition na kumukasyon sa kwalifikasyon ni Grace Poe sa pagkasenador, hiniling na desisyonan na ng Korte Suprema. Kakulangan ng pasilidad at mahabang proseso ng pagkuha ng permit mga hadlang umano sa pagtatatag ng free public wifi sa bansa. Nagbabalik ang ito ang balita. Inaantabayanan na ang formal na pag-turnover ng 2017 ASEAN Summit Chairmanship sa Pilipinas sa pagtatapos ng ASEAN meeting sa Laos. Mula sa Vientiane, Laos, ito ang balita ni Rina Villamor Live. Magandang gabi, Attorney Reg. Pilipinas magiging punong abala sa susunod na ASEAN Summit. Chairmanship na i-turnover na rin kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa huling araw ng pagtitipon ng mga world leaders, isinapinal na ang napag-usapan sa loob ng 3 araw, kabilang narito ang ASEAN Declaration on One ASEAN, One Response, ASEAN Responding to Disasters as One in the Region and Outside the Region, at ang ASEAN Connectivity 2025 na may 3 pillars: political security, economy at socio-cultural. Binanggit din sa report ng ASEAN Integration, Connectivity, Foundation at ang pag-a-apply ng Timor-Leste para maging bahagi ng ASEAN community. Regional and international issues tulad ng South China Sea na bubuo ng Ministry Hotline at Declaration of Conduct. Development on Korean Peninsula, countering extremism and terrorism at ang 50 years anniversary. Samantala, Attorney Reg, kaka-turnover lamang ng chairmanship kay Pangulong Duterte kung saan sinabi niya ang kanyang tema na partnering for change, engaging with the world. Binanggit din niya ang ASEAN ay dapat maging modelo ng regionalism at pagtutuunan niya ng pansin ang enhanced cooperation sa mga global partners, peace, stability, security at growth. Sa susunod na taon, ang Pilipinas ang magiging punong abala sa ASEAN Summit kasabay ng ika-50 taon ng pagkabuo ng grupo. Una nang humawak ng chairmanship ang bansa noong 1997 at sinundan ito noong 2007. Walang pinal na buwan kung kailan ito magaganap, ngunit kabilang sa mga probinsyang nagbid para doon isagawa ang event ay ang Cebu, kung saan isinagawa ang APEC Summit ng 2015. Samantala, hindi naman nakadalo sa 3 summits si Pangulong Duterte ngayong araw dahil may migraine daw ito. Ayon kay Presidential Advisor on the Peace Process, Jesus Doresa, hindi maganda ang pakiramdam ng Pangulo kanina kaya hindi ito nakadalo sa ASEAN-US at ASEAN-India. Sa East Asia Summit Leaders Meeting, sumentro naman ang pag-uusap tungkol sa West Philippine Sea, North Korea missile test threat, refugees, counter-terrorism at climate change. Attorney Reg, mamayang gabi lilipad na nga si Pangulong Duterte papuntang Indonesia at kanina rin bago ang kanyang turnover ng chairmanship sa kanya ay nakipagpulong na rin siya dito sa Prime Minister ng Russia. Mamaya inaasahan na bago siya lumipad papuntang Indonesia ay magkakaroon din siya ng bilateral talk sa New Zealand. At yan muna ang update mula dito sa Vientiane, Laos. Attorney Reg, balik sa'yo. Rina, alam kong sinubaybayan mo ang lahat ng mga pangyayari dyan sa Vientiane Laos, no, sa pagdaraos ng ASEAN Summit. Pwede bang bigyan mo kami ng backgrounder kung paano yung or kung ano yung obserbasyon mo doon sa naging behavior ni Pangulong Duterte in connection with the other world leaders, lalong-lalo na si President Obama at saka si UN Secretary General Ban Ki-moon. Nagkaroon ba sila ng parang informal na pag-uusap kahit sandali lang? Kasi nagkaroon dito ng issue, no, na siya ay dapat katabi daw ni UN Secretary General Ban Ki-moon at si President Obama sa farewell dinner, pero hindi pala nangyari yun. Attorney
Attorney Reg, naging very civil naman itong pagkikita nga ni President Barack Obama at ni President Duterte, no? Dahil nga meron silang holding area bago sila nagpunta dun sa gala dinner. At sabi nga sa atin ni DFA Secretary Perfecto Yasay na nakapag-shake hands naman daw itong dalawa at meron silang mga greetings na hi, hello. At meron din silang pag-uusap naman ni UN Secretary General Ban Ki-moon sa loob naman ng gala dinner. Pero hindi pa dinidiscuss yung mga detalye patungkol dyan. At mamaya nga, no, pagkatapos nitong report ko, pupunta tayo doon sa press briefing. Kasi ngayon nagpatawag ng press briefing itong sila Ernesto Abella at saka si Martin Andanar para din mabigyan tayo ng detalye doon sa mga napag-usapan nila. Dahil marami din katanungan dito yung media men kung ano nga ba yung totoong nangyari doon sa holding area. Ang sinabi lang kasi sa atin, nakapag-shake hands sila at nakapag-hi hello sila sa isa't isa. Attorney Reg? Sige, maraming salamat Rina Villamor. Nag-uulat ang live mula dyan sa Vientiane, Lao. Ipinaliwanag naman ng isang maritime law expert na posibleng magdalawang isip na ang China sa pagsasagawa ng panibagong reclamation activities sa pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ay matapos maisapubliko ang mga larawan ng Chinese ships malapit sa Scarborough Shoal. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Naglabas kahapon ang Department of National Defense ng mga larawan ng Chinese vessels na malapit sa Scarborough Shoal o kilala rin sa tawag na Baho de Masinloc. Ayon sa isang maritime law expert na si Attorney J. Batong Bakal, magandang hakbang ito upang makuha ang atensyon hindi lamang ng mga kaalyadong bansa kundi ng buong mundo. The fact that nilabas natin yan and then alam ng China na nilabas natin yan and then all of a sudden everybody is looking at the area, that I think is enough to dissuade any further action at this point. Everybody's aware of what might be going on. Naniniwala din ito na dapat mapanatili ng Pilipinas at Amerika ang magandang ugnayan upang mas magdalawang isip ang China sa plano nitong pag-reclaim sa area. Any kind of hesitation between the two in terms of communication or contact or any doubts as to the commitment to each other, would only create an opportunity for the reclamation to actually push ahead. Ang Baho de Masinloc ay 220 kilometers lamang ang layo mula sa probinsya ng Zambales. Mula 2012, nahihirapan ang pasuki ng mga Pilipinong mangingisda ang Scarborough Shoal dahil sa pag-angkin ng China sa teritoryo. At kung matutuloy ang paggawa ng artificial island ng China sa lugar, magiging malaking usapin ito sa national security ng Pilipinas. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Sa ibang balita, tinalakay kanina sa Senado ang mga nagiging hadlang sa pagtatayo ng mga infrastruktura para magkaroon ng free public Wi-Fi sa bansa. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Mahigit 12,000 pampublikong lugar ang layong malagyan ng free Wi-Fi na Department of Information and Communications Technology hanggang sa susunod na taon. Ayon kay DICT Secretary Rodolfo Salalima, unti-unti na nilang itinatatag ang free public Wi-Fi alinsunod sa utos ni President Rodrigo Duterte sa kanyang unang State of the Nation address. Gayunpaman, sinabi ni Salalima na hindi ito nagiging madali, lalo na sa telecommunication companies. While we have one permit from the national government when it comes to operating in the localities, we need about, the telcos rather need about 20 to 25 permits just to operate in those localities. Isa sa mga nakikita nilang solusyon sa problemang ito ay ang pagpapalabas ng executive order ni Pangulong Duterte. Sa ngayon ay gumagawa na ang DICT ng draft ng EO katuwang ang National Telecommunications Commission na papaaprubahan sa Pangulo sa lalong madaling panahon. Sa ilalim ng draft EO, aatasan ng local government units na aprubahan ang lahat ng application para sa agarang pagbibigay ng public services katulad ng free Wi-Fi. Naniniwala naman si Senator Paulo Benigno Bamakino na malaking tulong ang libreng internet connection na sa komunikasyon ng bansa kaya susuportahan nila ang anumang hakbang upang maisakatuparan ito. Maliban sa mga pampublikong lugar, nais din ng Senado na malagyan ng free Wi-Fi ang lahat ng paaralan, partikular ang mga public schools sa state universities and colleges upang maitaas ang kalidad ng edukasyon sa bansa.
Umaasa ang senador na ipagpapatuloy ng Department of Education o DepEd at Department of Information and Communications Technology o DICT ang kanilang pakikipagtulungan sa Kongreso upang maisakatuparan ito sa lalo madaling panahon. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Sa iba pang balita, nababagala ng kampo ni Rizalito David sa paglalabas ng desisyon ng Korte Suprema sa quo warranto case ni Senador Grace Poe. Ito ang inihaing petisyon na kumukwestiyon sa pagkasenador ni Poe dahil sa issue ng kanyang residency at citizenship. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Muling iginiit ng kampo ni Rizalito David na dapat nang magdesisyon ang Korte Suprema sa quo warranto case ni Senador Grace Poe. Noong Enero pa nakatakdang dinggin ang kaso sa oral arguments, ngunit ipinagpaliban ito ng Korte dahil inuna ang kasong isinampa kay Senador Poe kaugnay ng pagtakbo nito sa nakalipas na presidential elections. We respectfully ask the court to look at this case and resolve. Kasi po dahil masyado nang matagal, parang meron na ring violation sa karapatan ng aking kliyente to speedy disposition of the case. Payag rin anya sila na wag nang ituloy ang pagdinig ng korte sa ikalawang motion ng kanilang kampo kung re-resolbahin na ng korte ang kaso. Sa amin win or lose, ang importante ma-resolve na ito finally so that the issue can be put to rest. At yung mga kaso na mag-arise later on in the future na parehas dito ay pwede nang bigyan ng linaw at guidance kung ma-resolve itong kaso ni Senator Grace Poe. Unang isinampa ang kaso sa Senate Electoral Tribunal upang matanggal si Poe bilang senador dahil sa issue ng citizenship at residency nito. Ayon kay David, hindi maituturing na natural-born citizen ang senadora dahil isa itong foundling at tanging mga natural-born citizen lamang ang kwalipikadong maging senador sa ilalim ng saligang batas. Ngunit dinismiss ng tribunal ang kaso kaya't umapela si David sa Korte Suprema. Nitong Abril, naglabas ng desisyon sa isang hiwalay na kaso ang Korte Suprema na nagsasabing isang natural-born Filipino citizen si Senador Grace Poe. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Supreme Court. Sinisisi ni Senator J.V. Ejercito si dating San Juan Vice Mayor Francis Zamora sa pagkaantala ng pagdinig sa kasong malversation na isinampa laban sa kanila. Ito ang balita ni Monokson. Naghain si dating San Juan Vice Mayor Francis Zamora ng motion to quash upang ipadismiss ang kasong technical malversation laban sa kanya. Kaugnay ng umano'y pagbili nila ni dating Mayor at ngayon Senador Joseph Victor Ejercito ng mga high-powered firearms noong 2008. Subalit hindi ito ikinatuwa ni Senator Ejercito dahil lalo lamang naantala ang pagdinig sa kanilang kaso. Sinabi ng senador na nagpapakita lamang ito na hindi umano kumpiyansa si Zamora sa kanyang argumento. Ako kasi, I'm confident of myself. That's why I didn't want any delays. Diba? Kahit kailan hindi niyo ako narinig. Kahit motion, meron akong karapatan mag-MR pero hindi ako nag-MR because I want this case done as soon as possible. Sa isang text message ni Zamora, sinabi nito na hindi niya inaantala ang pagdinig sa kaso, kundi ginawa lamang niya ang kung ano sa tingin niya ay tama para sa kanyang kaso. Dahil dito, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 6th Division ang arraignment ni Zamora, bunsod ng nakabinbin nitong motion upang madismiss ang kanyang kaso. Nagsimula ang kaso noong 2008 nang gamitin umano ni Ejercito ang Calamity Fund ng San Juan upang makabili ng mga high-powered firearms. Ayon kay Ejercito bilang alkalde, obligasyon niya na protektahan ang kanyang mga nasasakupan, kung kaya't hindi ito nag-alangan na aprubahan ang pagbili sa mga high-powered firearms. Kamakailan ay naglabas ng resolusyon ang 5th Division ng Sandigan Bayan sa mosyon ng prosekusyon na suspindihin si Senator J.V. 70 araw na pinasususpindi bilang senador si Ejercito dahil sa kasong graft laban sa kanya. Tinakda ang pagdinig sa kaso ni Ejercito at Zamora sa November 22 at 23 ngayong taon. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Sandigan Bayan. Hiniling ni Supreme Court Associate Justice Presbitero Velasco Jr. sa mga mambabatas ang agarang pagpapalabas ng pondo na gagamitin sa pagpapatayo ng karagdagang korte sa bansa. Ito ang nakikita niyang solusyon upang mapabilis ang paglilitis ng mga kaso. Ito ang balita ni Nel Maribuhok.
the court could initiate moves to have all the branches of government address this question of and problem of court delays. Kinuwestiyon ng ilang mambabatas sa budget deliberation ng judiciary ang problema sa mabagal na justice system sa bansa. Ngunit ayon kay Supreme Court Associate Justice Presbitero Velasco, matagal na nilang pinag-aaralan ng mga reforma dapat na maipatupad sa hudikatura. Isa na rito ang pagbabawas sa hinahawakang kaso ng mga huwes. For an RTC, I believe that an RTC judge should only at most around 300 cases in the docket. And if he has more than that, then he will really have a difficult time expediting the processing of the case and adjudicating the case. Nanawagan rin si Justice Velasco para sa mas mabilis na paglalabas ng pondo na ilalaan sa pagtatayo ng mga karagdagang mga korte sa bansa. What we really need is that the moment a new court is created, a new court is created, that it should be immediately funded because we badly need warm bodies in the positions of judges. Sa kasalukuyan, may mga programa na rin anya ang hudikatura upang masolusyonan ng mga problemang ito tulad ng pagtatatag ng e-courts project at pagkakaroon ng automated hearing system. Aabot sa 32 billion pesos ang ipiniresenta na panukalang 2017 budget ng Judiciary sa House Appropriations Committee ngayong araw. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Isang bagong modus ng mga nagbebenta ng droga ang nabisto ng mga pulis sa isinagawang anti-illegal drug operations sa Navotas. Samantala, patay naman ang isang hinihinalang drug user ng barili ng hindi pa nakikilalang sospek sa Pasig City. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Arestado ang 6 na tao sa isinagawang drug buy-bust operation ng North District Special Operation Unit sa Navotas City pasado alas 6 kagabi. Ayon kay NDSOU Chief Police Inspector Ali Jose Duterte, matagal nilang sinesurveillance ang mga sospek at nang makumpirma na sila ang nasa likod ng pagbebenta ng droga sa Kamanaba area ay saka isinagawa ang paghuli. Ani Duterte, bago ang estilo ng grupong ito dahil nanggagaling sa isang inmate ng Malabon City Jail ang instruction para sa kanilang operasyon. Yun ang nagkukuban, yun ang nagdadirect kung kailan, saan kukunin, kailan kukunin. Yung malaki nilang nakuha, yun naman yung i-retail nila ngayon doon sa mga kagaya ng mga nahuli namin ibang naando na kliyente nila. Aminado naman ang isa sa mga nahuling sospek sa pagkakasangkot sa iligal na gawain. Meron po siyang sa kulungan yung anak, yung tatay po. Nagkakakontak po. Sa kabuuan, aabot ng 100,000 piso ang halaga ng pake-paketeng hinihinalang shabu na nakuha sa mga sospek. Samantala, patay naman ang isang suspected drug user ng pagbabarili ng hindi pa kilalang sospek sa loob mismo ng kanilang bahay sa Pasig City. Ayon sa asawa ng biktima, bigla na lamang pumasok sa kanilang tahanan ng isang lalaki at isinagawa ang krimen. Ipinagpapasalamat na lang niya at hindi nadamay ang kanilang 3 taong gulang na anak. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Navotas City. Inireklamo naman ng pangahalay ng 2 niyang inaanak na pawang mga menor de edad ang isang pastor na taga Giginto, Bulacan. Samantala, isang bangkay ng babae ang natagpuan kahapon sa isang ilog sa San Pablo, Laguna. Ito ang balita ni Nestor Torres. Nakakulong ngayon sa Giginto Police Station ang isang pastor matapos ireklamo ng mga magulang ng 2 menor de edad dahil sa umano'y pangahalay. Batay sa reklamo, 3 taon nang paulit-ulit na hinahali ng pastor ang 2 bata na naturingan pa naman nilang ninong. Ninong po. Yung ginano niya po, ginagalaw niya po ako. 12 years old po. Hanggang ngayon din po. Huwag daw po akong maingay. Yung papatayin niya po, yung basta po tinatakot niya po kasi gusto ko nga po siyang yun po, makulong po. Tumanggi po. Sabi niya, huwag ka lang magsusumbong. Paras kayo yung natatakot po ako sa kanya. Baka kung anong gawin sa pamilya ko. Ayon sa 2 bata, tinatakot umano sila ng pastor na kinilalang si Moises Alano, 55 years old at naninirahan sa Tuktukan, Giginto, Bulacan.
Bukod sa 2 minor de edad, isa pang 6 na taong gulang na batang babae ang nagreklamo na hinihipuan umano siya palagi ni Alano sa masiselang bahagi. Mariin namang itinanggi ng suspect ang mga paratang sa kanya. Gawa-gawa lang yan. Paano ko matututukan yan? Aber. Tinakot mo ba? Hindi ko tinakot sila. Ang tinutino ng pakikitungo ko sa kanya. Mahal ko sila bilang anak ko, inaanak ko. Paano mangyayari yun? Samantala, isang hindi pa nakikilalang bangkay ng babae ang natagpuan sa ilog ng Banyadero sa San Pablo, Laguna kahapon. Nakadapa ito sa ilog at nakatakip sa kanyang ulo ang itim na jacket nang matagpuan ng mga nagre-reclap sa ilog. Nakasuot ang biktima ng pang-itaas na kulay pula at itim na pantalon. Tinatayang nasa edad 40 hanggang 50 anyos ang babae. Palaisipan pa sa mga otoridad kung inanod lang ang biktima sa lugar o sadya itong pinatay at itinapon sa ilog. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng San Pablo Police upang malaman ang pagkakakinlanlan ng biktima. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. at 81 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Pagkakaroon ng malinis at sapat na tubig, hiling ng Yolanda survivors kay Pangulong Duterte. Resulta ng pagsusuri sa 12 nakasalamuha ng kauna-unahang Zika virus positive case sa Iloilo City, inilabas na ng Department of Health. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa Pantrangco sa Quezon Avenue. Ito ang balita ni Monokson Live. Mon, traffic na ba dyan? Magandang gabi, Atty. Reg. Dito sa may area ng Pantrangco, Quezon Avenue, medyo nagkakaroon ng pagbagal pero yung pag-ulan kaninang hapon, nagdulot ng kaunting pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila pero lang yan, yung mga gutter deep lang, medyo mababaw lang. Kaya ayon sa MMDA, possible naman ng lahat ng kalsada sa Metro Manila pero kahit possible, traffic pa rin. Unahin natin yung area natin dito sa may Pantrangco, Quezon Avenue. Sa ayon, Atty. Reg, yung area na ito ng Pantrangco ay nagkakaroon ng kaunting delay lamang dun sa mga palitan ng stop and go. Yung westbound lane ng EDSA Quezon Avenue, may kaunting delay po dyan sa may kanto ng Roosevelt pero huwag kayong mag-alala dahil lamang yan dun sa stoplight natin dyan pero after po nyan, maluwag naman yung westbound lane hanggang makarating po kayo ng G. Araneta. Yung pong eastbound lane naman, pabalik po ng QC sa mga nanggagaling po dyan sa may area ng Welcome Rotunda. Wala po maging problema maliban na lamang kung kayo ay malapit na po dyan sa may kanto ng EDSA. Yung underpass, going po ng Elliptical Road, moderate to heavy traffic na. Maging ito pong ibabaw. At ito namang area ng Elliptical Road papunta po ng Commonwealth ay mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan, partikular dito sa may tapat ng East Avenue at ito pong tapat ng Philcoa. Pero dito po sa may area ng Pantrangco, Quezon Ave, nagkakaroon ng konting delay. Yan po nakikita nyo ngayon na naiipon po itong mga sasakyan. Diyan lamang po yan sa may palitan ng stop and go. Pero after po yan ay tuloy-tuloy naman hanggang makarating po kayo sa may area ng Espanya. Silipin natin ang ilang mga live points sa buong Metro Manila. Unahin po natin ang Quezon Boulevard sa may Quiapo, Maynila. Yung po mga sasakyan papunta po ng Loton ay walang magiging problema, light traffic po sa oras na ito. Habang yung papunta po ng Espanya ay light to moderate naman sa may area ng Quezon Boulevard, Quiapo sa may Maynila. Puntahan naman po natin ang isa pang area malapit lang po dyan sa may Espanya Blumentritt. Yung pong Espanya Blumentritt papunta po ng Welcome Rotunda, medyo moderate ang traffic po sa area na yan.
Habang yun naman pong Espanya Blumentritt papunta naman po ng Espanya sa may UST ay medyo may kabagalan na rin po ang daloy ng mga sasakyan, lalo na rush hour. Marami na rin sa mga estudyante ang pauwi po sa kanilang mga bahay. Punta tayo bandang south sa may Baclaran Ross Boulevard. Baclaran Ross Boulevard papunta po ng Coastal Road. Light traffic po dyan sa may area na yan. Habang ito pong Baclaran Ross Boulevard papunta naman po ng Maynila ay moderate to heavy traffic dyan po sa area na yan. Punta tayo sa may EDSA, particular itong Guadalupe. Madalas na traffic po dyan sa may Guadalupe papunta po ng Shaw Boulevard. Heavy traffic po. Yan pong traffic na yan magsisimula pagbaba pa lamang ng Magallanes Interchange. Tuloy-tuloy po yan sa may Ayala, Buendia hanggang makarating po kayo ng Mandaluyong area. Yung naman po galing sa Orense papunta naman ng Ayala ay medyo maluwag po. Light traffic po sa oras na ito. Yan pong mga sakyan papunta ng Buendia at ng Ayala. Silipin naman po natin ang Monumento MacArthur Highway para po sa mga taga north bandang Cabanava area. Yung po papunta ng Monumento, kung galing po kayo sa MacArthur ay light traffic po tayo dyan. Habang yung papunta po ng Marulas, sa oras na ito ay moderate traffic dyan po sa may area ng MacArthur Highway. Palalang muli sa ating mga kababayan, itong number coding hanggang mamayang alas 7 pa. Lahat po ng sasakyan, ang plate number nakatapos sa 7 at 8, bawal po sa mga lansangan sa Metro Manila hanggang 7 p.m. At paalalang muli, lahat po ng area na ngayon ay passable po as per MMDA po ngayong oras na ito. Yan ang ating traffic update. Balik sa iyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Monokson. Nagulat ang live mula sa Pantranco sa Quezon Avenue. Alamin rin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pilayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano-ano bang mga weather systems ang nakakaapekto ngayon sa bansa? Magandang gabi, Tony Reggie. Sa ating mga kasambahay, mayroong panibagong low pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa Philippine Area of Responsibility at ito nga ay nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at posibleng sa mga susunod na oras ito ay dumikit pa lalo sa may area ng Mindanao at magdudulot dyan ng mga pagulan, Atty. Reg. Sige Ray, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po mga lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong pinakadistansya nitong low pressure area, nasa 340 kilometers sa may hinatuan po yan. O kisilangan po yan ng hinatuan, Surigao del Sur. At sa nga apektado itong ilang lugar sa may Visayas at Mindanao. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Bicol Region, kasama na rin po ang Palawan, makakaranas po dyan ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Samantalang sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas din po ng biglaang mga pagulan o yung thunderstorms kagaya po nating na-experience kanina pong bago po maghapon. Samantalang yung temperatura sa may Science Garden sa Quezon City, 33 degrees Celsius ang posible pong maitalang maximum temperature. Tuigaraw 35 sa Baguio po sa 16 to 24 at 33 din po sa may area ng Puerto Princesa City sa Palawan. Buong Visayas po ay makulimlim din at makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Sa Iloilo City at Metro Cebu, maaari pumabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature bukas at 32 sa may area po ng Tacloban City. Makulimlim din po ang Mindanao at makakaranas din po dyan ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog at meron din pong light to moderate rains na tinatawag po tayo na epekto naman nitong low pressure area. Samantalang sa Cagayan de Oro City, maaari pong mabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature, gayon din po sa Metro Davao and Zamboanga City. Ang ating pong sunrise, 5:44 a.m. atin naman pong sunset, 6:03 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Mula naman po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumana. Balik sa inyo dyan, studio. Maraming salamat, Ray Pilayo mula sa UNTV Weather Center. Inilabas na ng Department of Health o DOH ang resulta sa isinagawang pagsusuri sa mga nakasalamuha ng kauna-unahang kaso ng locally transmitted Zika virus case sa Iloilo City. Ito ang balita ni Vincent Arboleda. Nagnegatibo sa Zika virus ang 12 kasangbahay ng babaeng may Zika infection sa Iloilo City. Ito ay batay sa resulta ng blood at urine test na isinagawa ng DOH sa mga ito. Kasama na rito ang driver na una nang naiulat na kinakitaan ng sintomas ng Zika. Sa ngayon ay nasa maayos na nakalagayan at nagpapahinga na sa kanilang tahanan ang 45 taong gulang na babae.
Napag-alaman na walang travel record ang babae na isang healthcare professional sa mga bansang may Zika virus, kung kaya't patuloy na inaalam ng mga otoridad kung papaano nito nakuha ang sakit. Ang ini-investigate namin ngayon, baka meron na tayong Zika noon pa. Now, scientists in RITM are also hypothesizing na baka hindi natin nakikita yung Zika because it is masked by our dengue. Kasi mataas ang dengue natin. But in Africa, mababa dengue nila, mataas ang Zika nila. Ayon pa kay DOH Secretary Dr. Pauline Jean Rosel Ubial, noon pa man ay meron ng uri ng lamok na carrier ng nasabing virus dito sa Pilipinas. That is true. May lamok na po tayo na carrier because even before meron na yan. It's the Aedes aegypti mosquito that carries dengue and chikungunya also. It's the same mosquito that carries Zika virus. So talagang ang taas ng probability na magkaroon ng Zika. Ito na ang ika-6 na kaso ng Zika sa bansa simula noong 2012. Samantala, namigay na rin ng mga larvicide ang Iloilo City Health Office sa mga barangay upang magamit sa pagsugpo ng pagdami ng lamok. What we emphasize here is that the community should really participate. Ayon sa DOH, kapag malinis ang paligid at malusog ang katawan, maiiwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng mga sakit katulad ng Zika. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue, Iloilo. Umaasa ang mga Yolanda survivor na mapapansin na ng bagong administrasyon ang hiling nila na magkaroon ng sapat at malinis na supply ng tubig sa mga resettlement sites sa Tacloban City. Ito ang balita ni Grace Cassie. Magtatatlong taon na ang nakalipas mula nang salantayin ng bagyong Yolanda ang Tacloban City. Subalit para sa mga residente dito, tila nakalimutan na ng gobyerno ang mahirap na kalagayan nila. Ayon kay Algina Lacaba, kinatawan ng koalisyon ng Yolanda survivors, marami na ang nagkakasakit sa resettlement areas dahil sa kakulangan ng ligtas na tubig. Sa laboratory test na hawak ng mga residente doon, lumalabas na hindi ligtas na inumin ang tubig na isinusupply sa kanila. Mayroon na nga pong namatay dahil sa problema sa tubig. Mayroon pong mga skin disease, yung mga taong naninirahan doon. Dahil sa dami at dikit-dikit na mga bahay sa mga resettlement site, madalas din anyang bahain ang lugar. Yung tubig na nandyan sa kalsada, yung iba doon galing na sa mga septic tank. Ayon naman kay Tacloban City Mayor Cristina Gonzalez Romualdez, ginagawa nila ang paraan upang masolusyonan ang hinaing ng mga residente. Subalit hindi raw kayang mag-isa ng lokal na pamahalaan at kailangan nila ang tulong ng national government. We're trying to make mga short-term solutions with regards to water, like using water tankers. Kaya naman nananawagan ang mga Yolanda survivor kay Pangulong Duterte na gawing prioridad ng pamahalaan ang pagtulong sa kanila. Sana pakinggan niya kami, tutukan ang problema sa Tacloban City, sa pabahay, accessing potable water at saka livelihood dahil magtatatlong taon na po yun na wala pong masyadong aksyon ang national government. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Siyamang nasawi habang patuloy na pinaghahanap ang 2 pang individual matapos magkaroon ng mudslide sa Guatemala City. Napatay naman ang isang suspect sa pagnanakaw sa isang barko matapos makipaghabulan sa mga pulis sa Arizona. Ito ang balita ni Marge Navarro. Sa Guatemala, 9 ang nasawi habang 2 ang napaulat na nawawala sa mudslide na naganap sa Guatemala City kahapon, bunsod ng walang tigil na buhos ng ulan sa buong magdamag. Ayon sa mga otoridad, umabot sa 50 residente sa maliit na bayan ng Santa Isabel, Villanueva ang naapektuhan. Ilang tirahan din ang lubhang napinsala. Itinuturong dahilan ang kakulangan ng drainage sa lugar na siyang sanhi ng mabilis na pagtaas ng tubig na nauwi sa mudslide. Sa Amerika, isang sunog ang sumiklab sa isang pallet manufacturing plant sa South Carolina kahapon. Nagtulong-tulong ang mga bombero upang agad na apulain ang apoy. Ang mga pallet ay mga kahon na gawa sa kahoy na ginagamit sa pagbibiyahe ng mga produkto. Hindi pa matukoy ang sanhi ng sunog. Wala ring iniulat na nasugatan o nasawi sa insidente.
Samantala, nabaril at napatay ng pulis ang suspect sa pagnanakaw sa isang bangko sa Phoenix noong Martes, makaraan ang serye ng habulan. Napigilan ng mga pulis ang suspect sa tangka nitong pagtakas sakay ng isang SUV. Nasa kustodiya na rin ng mga pulis ang 2 pang suspect na kasama ng nasawi. Nakilala ang nasawi na si Steven Del Rio, 31 taong gulang na ilang ulit nang nagpabalik-balik sa kulungan dahil sa pagnanakaw. Marge Navarro, UNTV News and Rescue. Mahirap na pamilya mula sa Bagong Silang, Caloocan City ang pinagkalooban ng pangkabuhayan showcase ng serbisyong kasambahay katuwang ang Rotary Club of Cubao West. Ito ang balita ni Mon Hokson. Araw-araw nililibot ni Aling Bet ang kanilang lugar sa Bagong Silang, Caloocan upang kumuha ng kaning baboy. Kasama niyang kanyang 9 na taong gulang na anak na si Nonoy sa pangungulekta. Hindi alintana ng mag-ina ang init at pagod upang kumita ng kaunting halaga nang sa gayon ay may maipambili sila ng kanilang pagkain. 5 taon nang ginagawa ni Aling Bet ang mangolekta ng kaning baboy. 30 pesos ang ibinabayad sa kanya sa kada mapupunong balde. 4 na balde kada araw ang madalas na nakukuha niya na naibebenta naman ng 120 hanggang 300 piso. Ito naman ngayon ang ipinandaragdag niya sa kinikita ng kanyang asawang construction worker upang panggasto sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Pangarap niya na mapagtapos ng pag-aaral ang kanyang 9 na anak, kaya kahit hirap ay nagpipilit siya na makapaghanap buhay. Sa anong baboy, matanda ka na eh. Hihirapan ka na buhat buhay. Lalo nagpatali ka na. Bawal sa'yo magbuhat. Eh, si Papa, sabi sa'yo ni Papa, huwag yan mga baboy, ikaw lang ilit. Sabi ko, di ba rin ako mawala sa inyo? Tutulungan ko na kayo. Sige, pala pa. Basta huwag mo umiiwanan. Pagtatapos kami para sa'yo. Ang pamilya ni Aling Bet ang mapalad na napili ng programang Serbisyong Kasangbahay at Rotary Club of Cubao West na pagkalooban ng pangkabuhayan showcase. Kabilang dito ang iba't ibang grocery items na magagamit upang makapagsimula ng maliit na pagkakakitaan. Bukod dito ay mayroon ding mga sapatos at damit na ibinigay para sa mga bata. So sana maging simula to ng inyong negosyo, munting negosyo at mapaunlad ang buhay nyo. Binigyan din ng bisikleta si Aling Bet na magagamit niya sa pagkolekta ng kaning baboy at makapaglako ng paninda sa mga eskwelahan. Lubos naman ang pasasalamat niya sa natanggap na tulong mula sa Serbisyong Kasangbahay at Rotary Club of Cubao West. Kailan namin sa mga mahihirap. Maraming salamat po. Ang Rotary Club of Cubao West ay isa sa mga partner in public service ng UNTV sa advokasya nitong makatulong sa kapwa. Mon Hokson para sa Serbisyong Kasambahay. Isang blood donation drive ang isinagawa ng programang Serbisyong Kasambahay sa Abu Dhabi Blood Bank. Ito ang balita ni Bong Kapuhat. Dahil sa patuloy na pag-unlad at pagdami ng mga residente dito sa UAE, iba't ibang sakit gaya ng thalassemia at kanser ang naitatala. Kadalasan, mataas din ang pangailangan sa tugo tuwing panahon ng Ramadan, dulot ng mga aksidente sa daan gayon tuwing tag-init. Kaya naman sa tulong ng programang Serbisyong Kasambahay, isang blood donation drive ang isinagawa ng ating mga kababayan katuwang ang Members Church of God International UAE Chapter. 59 na blood donors ang nakilahok sa blood drive dito sa Abu Dhabi at Sharjah, Emirates. First time ko pong nagpakuha ng dugo so far. Masaya naman po at hindi naman po talaga siya masakit. So sa aming mga kababayan, ina-encourage po namin kayo na mag-donate ng dugo. Nagpasalamat naman si Dr. Asa Muhammad Mahmoud at mga nurse ng blood bank dahil sa walang sawang pagtulong ng grupo upang makasagip ng buhay
Hindi lang na ating mga kababayan nating OFW dito, kundi maging sa iba't ibang lahi. On behalf of Abu Dhabi Blood Bank Management, I would like to express my heartfelt thanks to Kamangawa Group, especially Brother Eli and Brother Daniel, for their always and great support of the society through their noble act, which is blood donation. Also, my respect to all the heroes of Kamangawa Group who donated blood today and gave a gift of life. Thanks once again to Kamangawa Group, and looking forward to cooperate together in the near future to conduct such successful blood campaigns to ensure a reliable supply of safe blood for patients whose lives depend on it. Tinatawagan ko mga kapwa nating mga Pilipino na talagang ang pagbibigay ng dugo unang-una, nakakapatulong tayo sa mga tao, mga pasyente na nangangailangan ng dugo. At the same time, nakakatulong to sa kagaganda ng iyong katawan. Bong Kabuhat para sa Serbisyong Kasambahay. Tunghayan naman natin ang natural na kagandahan sa isang isla sa Palawan. Sa ulat ni Brian Evangelista. Kung namangha kayo sa kuha ng UNTV drone sa Black Island ng Palawan, abay, masahanga kayo sa isla kapag nasilayan ang mga natatanging marine life na nananahan dito. Tulad lang ng mga cleaner shrimps na matatagpuan sa Barracuda Lake, kung saan maaari mo silang pagapangin papunta sa iyong bibig dahil likas na sa kanila ang kumain ng mga parasites sa bibig ng malalaking isda. At dahil kilala ang Busuanga sa shipwreck diving, matatagpuan dito ang pinakamababaw na wreck, ang Lusong Gunboat, na isang Japanese submarine hunter na perfect para sa mga ibig mag-snorkel. Nandito tayo ngayon sa ikalawang shipwreck diving natin. Ang kagandahan nito, pwede ito sa mga katulad kong hindi pa kayang gumawa ng mga technical dive na ginagawa nila. Kasi ang tawag dito ay Lusong Gunboat. Kasi kitang-kita mo na dito, napakababaw. Kitang-kita mo na mismo yung pinakanguso ng barko. Ang Lusong Gunboat ay may haba na 30 meters. Makalipas ang matagal na panahon mula nang lumubog ito noong World War II, nababalot na ito ng makukulay na hard at soft corals at naging tahanan ng iba't ibang isda. Nakatawag pansin sa akin dito ang hooded comb jelly dahil sa sparkling rainbow of colors nito. Nagagawa kasi nitong maglabas ng iba't ibang kulay sa pamamagitan ng bioluminescence. Isa ang Brazilian technical diver na kasama namin na napamangha sa yamang dagat na ito ng Palawan. It's very beautiful diving. We saw a lot of color fishes and many kinds of corals and sponges. It was very nice dive. Sa kabuuan, may makikitang 1,600 species of fish at 500 coral species sa karagatan ng ating bansa, kaya tinagurian tayong the underwater explorer's dream. Kaya bago mang ibang bansa, take the ERC Travel Expedition dito sa Palawan dahil maraming world's wonders of creations tayong dapat masilayan. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Palawan. At yan ang ating mga balita sa entertainment at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.